Visayas at Mindanao, kaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Muli, ito po muli ang inikod na si Padre Ariel Ibarra. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Pagpalain po tayo ngayong gabi, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kasama po natin ngayon ang ating Pastor Jeff, mga kaibigan at mga kapatid. Bibigay po natin ang panahon sa kanya para sa kanyang pagbati, mga kaibigan. Yes, amen. Maraming salamat, Brother Arjon. Muli po tayong narito dahil sa tindi ng init ay pahinga ngayon yung paaralan, no? Salamat muli sa imbitasyon. At patuloy tayong bumabati dyan sa aking kapatid sa Cavite, si Brother Joel, Sister Lisa, 10 ng kanyang mga anak, no? At lahat po ang aking tatay dyan at mga kapatid. At sa mga kapatid din ng mga nandiyan, ng mga sekretaryan na sumusubaybay kahit paano sa ating gawain. Maraming salamat sa inyong suporta. Kaya abangan natin mga kapatid, ang aming tatalakayin ngayon ay tungkol sa kaligtasan. Maraming salamat, Brother John. Amen. Binabati po natin ang ating mga kapatiran sa kaibigan at pagbagin sa panguna ng ating Pastor Jeff, sa kanyang may bahay na Sister Deborah, at din sa mga taga Santo Niño, Bulacan, sa pangunguna ni Brother Edwin Lumal, and Brother Biboy Alones, kay Sister Betty Alones, at kay Sister Jenny Mercado, kasawa ni Sister C, at kay Brother Raymond Resurrection, sa kanyang may bahay. At sa lahat ng ating mga kapatiran dyan na patuloy sumusubaybay sa programang Apostolic Back to the Bible. Binabati rin po natin ang Family 1, ang family Durumal, ang family Bayon ng isang magandang gabi. Sa ating kapatid diyan sa Valenzuela, si Padre Enrique Sugmayan, ang family Ayag, at ang ating kapatid diyan sa Bulacan, Sister Arling Ibarra, sa aking mga pamangkin, at Sister Ariel Ibarra sa Dubai, at kay Brother Aaron Ibarra, at kay Brother Arvin Ibarra, at ng Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, sa iba't ibang reliyon at paniniwala, ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Ngayon po ay tungayan po natin mga kaibigan, ang ating pong tatalakayin. Ito po ay may kinalaman po sa ating kaligtasan, kapagkat napakahalaga po na ang isang tao ay makamtan niya po ang kaligtasan. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo ay naglilingkod sa Diyos upang ang kaligtasan po ay ating makamit at makasama po natin ang Diyos, buhay na wala hanggan na kanyang ipinangako sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Ang kapayapaan ng Diyos ay naghahari po sa ating puso. At bago po tayo mag-umpisa, mga kaibigan, ay babasahin na po natin ang sinasabi po sa Mateo 16, at ang bersikulo po ay 25 hanggang 26. Sabi po rito, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makantam niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Pagpalain po sa ng Diyos. Yes. Napakita po, mga kaibigan, kapatid, na ituturo ng ating Panginoong Kristo na ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito. So, pinapakita po rin ng Panginoong Kristo na yung pagliligtas po natin sa ating sariling buhay ayon sa ating pamamaraan, Pastor. No? Yes, amen. Kasi ang gusto po ng ating Panginoong Kristo ay yung ayon sa kanyang pamamaraan, yung ating makakamtam ang kaligtasan. Sapagkat ang payag ng Panginoong Kristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yes. So wala po tayong ibang paraan upang tayo ay maligtas, mga kaibigan, kundi kailangan po natin yung paraan ng Diyos at tayo po ay magtatamo ng kaligtasan.
pinapahayag ng Panginoong Kristo na makanta mo ang buong sanlibutan. Kaya sabihin po natin mga kaibigan na tayo na ang pinakamayaman sa buong mundo. Tayo na ang pinakatanyag, kilala sa buong mundo. Ngunit kung mapapahamak po ang ating buhay, hindi po kaya bayaran ng ating kayamanan ang ating buhay, mga kaibigan. Ang pera ay napapalitan, ang pera ay kinikita, ang sasakyan, pag nasira, pwedeng ipaayos, pwede rin palitan. Yung bahay natin ay pwede rin pong palitan, mga kaibigan. Pero yung ating kaligtasan, yung ating kaluluwa, ito ang delikado, Pastor. Yes, amen. Pagka ito'y napahamak, mga kaibigan, hindi na po pwede na bumalik po tayo sa lupa at maglilingkod uli sa Panginoon, aayusin natin yung ating buhay para tayo po ay magkamit ng kaligtasan. Ang ating kaluluwa po ay isa lang po, mga kaibigan. Unang-una, pagka ito po ay naligaw, pagka ito po ay napahamak, mahirap ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya may pag-asa pa yung kayamanan Pag naghirap ka, pwede ka pang makabangon. Yes, amen. Pagka kayo po ay nahihirapan, pwede po tayong makabangon, mga kaibigan. Pero pag yung ating kaluluwa ay napahamak, mga kaibigan, napakahirap na po itong ibalik. Kaya nagpapaalala po ang Panginoong Kristo, mga kaibigan, na kailangan po natin alamin kung gaano kahalaga ang kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoong Kristo, mga kaibigan. Ngayon po, bakit po ba mahalaga ang kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid? Wala pong ibang dahilan kung bakit tayo ay naglilingkod sa Diyos, no? Kundi ang paglilingkod po natin sa Diyos, ang ating purpose ay magkamit po tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kasi number one, Pastor, ito pinakamahirap Yes. Pagka napahamak ang kaluluwa, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay isang kakilakilabot na bagay sa isang tao pagka napahamak po ang kaluluwa. Okay. So, bigyan natin sa ating pastor, no? Yes. Hallelujah. Yung kaligtasan kasi pagdating sa Biblia, dalawang klase po itong kaligtasan, no? Isang kaligtasan sa literal nating katawan, sa lahat ng mga panganib, at kaligtasan sa espiritual, ito po ang kaluluwa natin. At batay sa banal na kasulatan, ang kaligtasan po, mga kapatid, ay kusa po itong desisyon. Hindi po ito compulsory, pero ang paanyaya ng Panginoon na sumunod sa Kanya, lumapit sa Kanya, maglingkod sa Kanya, ay mayroon po yan kusa, no? Na pagsunod, hindi sa pilitan. Ang paglilingkod sa Diyos na kusa kang nanampalataya, kusa kang nagmahal sa Diyos, yan talaga ang paglilingkod na masaya, masigasig, mga kapatid. Amen. Kaya sabi niya doon sa Lucas sa 9:23, Brother Aljon, hanggang 26, nag-aanyaya po ang ating Panginoong Jesucristo na pag sumunod po tayo sa Kanya, ito po ang Kanyang paanyaya. Sabi po rito, at sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yes, amen. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Datapwat, sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maililigtas nito yaon. Yes. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao? Kumakantam niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Yes. Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikakahiya siya ng ama ng anak ng tao pagparito niya na nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng ama at ng mga banal na anghel. Yes, amen, no? So, ang kaligtasan, mga kapatid, kapag ang tao ay magdesisyon na sumunod sa Panginoon, una, wala po yan bayad, no? Ang pagtanggap natin sa Kanya ay mayroon po siyang hinihingi na pasanin ang ating cross at sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, anuman ang ating makakasagupa na sa panahon na tayo po ay
magdesisyon na maglingkod sa Kanya, ay kailangan handa tayo dyan, mga kapatid. Bakit? Babayaran ng Diyos ang lahat ng mga sakripisyo, kahirapan, na hindi lamang, mga kapatid, no, sa buhay na ito, maging doon sa kabilang buhay. Walang inibig ang Diyos na ang tao ay mapahamak. Ang sabi doon sa unang Timoteo, gusto niya lahat ay maligtas. Kaya nga nag-aanyaya siya na siya ang sundin dahil siya ang nakakaalam ng buhay na ito. Maging ang kinabukasan ay narating na ng Panginoon yan. Kaya nga nag-aanyaya siya sa mga tao na naguguluhan sa daigdig na ito. Una mong problema, una bibigatan, mga kapatid, at hindi alam ang gagawin, ay ito ang ibig niya na iligtas tayo dyan. Sa unang Timoteo 2:4, Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. yes, amen, no? Kasi mga kapatid, ang pagtawag ng Panginoon, una, pagdating mo sa church na sumampalataya ka, nag-decide ka na magpabautismo, tuturuan ka ng pastor, tuturuan ka ng banal na kasulatan kung ano ang iyong gagawin dito, no? At pagkatapos niyan, kapag nagpatuloy ka, ay hindi lang basta membro ka ng iglesia. Dito hubugin ka para maging mamamayan ng langit, mga kapatid. Ito po ang layunin ng pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Kaya kami po ay sa abot ng aming makakaya, ay ginagampanan namin itong diwa ng pangangaral, sapagkat kung walang pangangaral ay walang maligtas. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Roma sa 1:15, patuloy natin ang basa, ay nasa balikat niya, Brother Aljon. Sige. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo Yes, amen. sa inyong mga sa Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Kita nyo? Hindi po pwedeng ikahiya itong Ebanghelyo na tinanggap natin sa Diyos. Sige. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, at gayon din sa Griego. Yes, di ba? Okay, no? So, Brother Aljon, balik ko sa iyo. Maliwanag ito mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa kaligtasan na yan. Dalawang uri ang kaligtasan. Yung isa po ay spiritual. Yes. Ito rin ay tumutukoy sa material, no? Sa Yes, physical amen. na kaligtasan, mga kaibigan. Amen. At binibigyan pong diin o timbang ng Panginoong Kristo na mahalaga yung spiritual. Yes, amen. Kasi ang spiritual, mga kaibigan, ito po yung mga bagay na hindi po ito lumilipas. Yes, amen. Ito yung mga bagay na Mananatili. manatili, no? Ito ay pahayag ng ating Apostol Pablo sa 2 Korinto. Ito po ang pahayag, mga kaibigan. At mga kapatid, sa 3 at ang versikulo 18. Tatapwat tayong lahat na walang talukbong sa muka, na tumitingin. Okay, 4:18. Rito. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay may katapusan, tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yes, so, amen. yung ating kaligtasan, mga kaibigan, spiritual, isa ito sa mga katanungan. Saan ba tayo ililigtas ng ating Diyos, Yes, mga kaibigan? amen. Bakit po nagkaroon ng kaligtasan? Nagkaroon kasi ng kaligtasan, mga kaibigan, dahil sa ating mga kasalanan. Yes. Kasi dito tayo ililigtas ng Amen, Diyos. amen. Kasi mga kaibigan, ang tao po, mga kaibigan, siya po ay nalayo sa Diyos. Amen. At ang nagpapalayo po sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi itong kasalanan, Yes. mga kaibigan at mga kapatid. Pinapahayag po yan sa banal na kasulatan dito po sa Isaiah 59 at ang bersikulo po ay 2. Ito po ang sabi. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpaubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Yes, amen. Malinaw po, mga kaibigan, na ang nakakapaghiwalay sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi po ang kasalanan. Amen. Kaya rin po namamatay ang tao, ang dahilan din po
ay kasalanan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi po sa Mateo 1 at ang bersikulo po ay 21, ano ang pahayag ng Biblia? Sabi rito, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yes. So mga kaibigan at mga kapatid, kung ililigtas po tayo ng Diyos sa mga kasalanan, ang dahilan ng kamatayan ay ang kasalanan. Yes, amen. So kung niligtas po tayo sa kasalanan ng Diyos, tayo rin po ay maliligtas sa kamatayan, mga kaibigan, sapagkat ang dahilan ng kamatayan ay ang kasalanan. So kung ililigtas po tayo ng Diyos sa kasalanan, ang kamatayan, Pastor, Yes. maililigtas tayo ng Diyos dito, mga Amen. kaibigan at mga kapatid. Yes, Ito po God. ay tumutukoy sa spiritual, mga kaibigan. Kaya yung kamatayan na ito, ito yung ikalawang kamatayan Amen. Dito po tayo ililigtas ng Diyos, mga kaibigan. Kaya yung kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, dito po tayo unang iniligtas ng Diyos, mga kaibigan, sapagkat ang tibo ng kamatayan Yes. yung kasalanan. Amen. Kailangan iligtas muna tayo sa kasalanan para tayo po ay makaligtas sa kamatayan, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Praise God. Ngayon po, ang nakapagpaiwalay sa Diyos at sa mga tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Ngayon po mga kaibigan, dahil tayo po ay nahiwalay sa Diyos, anong ginawa ng Diyos na paraan para tayo po ay muling mailapit sa Kanya, Yes. mga kaibigan at mga kapatid? Dahil tayo po ay nalayo, no? Kailangan gawin po ng Diyos ay mailapit tayong muli sa Kanya. Ano po ang ginawa ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, tungkol po sa ating kaligtasan? Pakinggan niyo po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 13. Pakinggan po natin. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yes, amen. So nauna mga kaibigan, tayo po ay nalayo. Wala pong Diyos sa sanlibutan. Kung tataas po natin sa 12, nang kayo'y ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Yes. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ang naglapit pala mga kaibigan sa atin sa Diyos, walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Amen. Mga kaibigan at mga, kasi sanlibutan, walang Diyos sa sanlibutan. Kasi ang kinikilala lang ng Diyos, mga kaibigan, sa panahon na yon, ang bayang Israel. Yes, amen. Hallelujah. Pero ang layunin ng Diyos, mga kaibigan, yung binasa po natin sa unang Timoteo 2:4, ibig niya ang lahat ng tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Yung mga tao na ito, mga kaibigan, na ibig ng Diyos na maligtas at makaalam ng katotohanan, tayo po ay inilapit ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, amen. Siya po ang nagdala sa atin sa Diyos. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa unang Pedro 3 at ang bersikulo po ay 18. Sabi rito, sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ang layunin po mga kaibigan, tayo po ay madala ni Kristo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, Amen. mga kaibigan. At Thank mga you, Lord. yung Hallelujah. kanyang dugo, ito po yung pangtubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Mga kaibigan, upang iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan, mga kaibigan. Dahil pagka wala pong dugo na dumanak, mga kaibigan, wala pong kapatawaran. Pahayag po yan ni Apostol Pablo
no? Sa Hebreo 9 at ang bersikulo po ay 22. Ano po ang pahayag ng banal na kasulatan? Sabi Amen. rito. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. Maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kaya nga po Yes. tayo mga kaibigan, ililigtas sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak, Yes. yung kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Ito po ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Amen. Siya po ang magliligtas sa mga kasalanan. Hallelujah. Pakinggan niyo po sa unang 1:1 at ang bersikulo ay 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Yung dugo po ng anak na walang iba kundi ang Panginoong Kristo, nililinis niya po tayo sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Yun po ay katumbas na Hallelujah. tayo po ililigtas sa kasalanan, mga kaibigan. Yes, amen. Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kasi ang Yes, kaulugan kasi amen. ng salvation, i-redeem sa pamamagitan ng dugo. Yes, No, amen. itubos sa pamamagitan ng dugo. Yan po ang Amen. kaulugan ng kaligtasan, mga kaibigan. Hallelujah. Ngayon po, mga kaibigan, meron pong kaligtasan sa panahon ng Old Testament. Niligtas ng Diyos ang sambahayan ni Noe. Yes. No, mga kaibigan, no? Sa sambahayan ni Noe, alam naman po natin ang kwento na si Noe ginamit ng Diyos upang mangaral sa mga tao. Amen. Ngunit ang mga tao ay hindi po sila naniwala kay Noe o hindi sila sumampalataya. Yes. Amen. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, napaka-importante talaga yung pananampalataya, Pastor. Amen. Amen. Kasi ang Hallelujah. pananampalataya, mga kaibigan, ito po yung unang hakbang, mga kaibigan, para tayo po ay makalapit sa Diyos, mga kaibigan. Sapagkat mahirap na kung lalapit tayo sa Diyos, pagka tayo po'y walang pananampalataya. Yes. Sapagkat hindi po natin mapapaluguran ang Diyos sa ating pera, sa ating kayamanan, sa ating kasikatan, hindi po natin mapapaluguran ang Diyos. Mapapaluguran po natin ang Diyos sa kung meron po tayong pananampalataya sa Kanya. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Hebreo 11 at ang bersikulo po ay 6. Sabi rito ay ganito, mga kaibigan. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga nasa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Sabi po ni Pablo, mga kaibigan, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay kailangan sumampalatayang may Diyos. No? Kasi kailangan, mga kaibigan, hindi ka lang pala basta-basta lalapit sa Diyos. Yes. Kailangan yung paglapit mo sa Diyos, meron pong kaakibat na pananampalataya. Amen. Kasi mga kaibigan, nasa panahon po tayo ngayon ng pananampalataya. Yes. Kasi sa pananampalataya, aariing ganap ang isang tao. Pakinggan niyo, mga kaibigan. Sa Galatia 2, pakinggan po natin. Sa 3 at ang bersikulo po ay 2:16, sabi rito. Bagaman naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, Yes. Amen. tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Yes. So maaaring ganap po tayo, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga sabi ni Kristo, mga kaibigan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yes. Kaya mga Amen. kaibigan, kung lalapit po tayo sa Diyos, Amen. kailangan po natin sumampalataya po tayo na merong Diyos. Kasi yung pananampalataya, ito yung bagay na hindi nakikita,
Pero sumasampalataya ka, mga kaibigan at mga kapatid. Yes. Pero naniniwala ka. Bagamat hindi mo nakikita ang Diyos, naniniwala kang merong Diyos. Iyon po ay tinatawag na pananampalataya, mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Kristo kay Felipe, Yes. dahil sa nakita mo ko, sumampalataya ka. Lalo mas mapalad yung hindi nakakita, ngunit sumampalataya. Yes. Sapagkat ang kahulugan po ng pananampalataya na kahit hindi mo nakita, ikaw po ay sumasampalataya na merong Diyos. Yan po ang pinakamalaga, Pastor. Amen. Number one na Hallelujah. hakbangin ng tao para siya ay magkamit ng kaligtasan, mga kaibigan. Unang-una po, yung pananampalataya, Yes. mga kaibigan. Amen. Kasi, Hallelujah. dito po natin mapapaluguran ang Diyos. Mga kaibigan, hindi naman natin pwedeng regaluhan ng Diyos. O hindi natin pwedeng ibigay yung mga bagay na material sa Diyos. Kasi hindi po kailangan ng Diyos ang material. Yes. Kasi ang Diyos po ay spiritual, mga kaibigan. Amen. So, ang magbibigay lugod po sa Diyos ay walang iba kung meron po tayong pananampalataya at pananalig, mga Yes. kaibigan. Amen. Mga kapatid. Hallelujah. Yes, Lord. Okay. Yes, yung sinabi nyo kanina na sa pamamagitan ng dugo, diyan talaga mga kapatid, napakahalaga po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang dugo na yan, nandyan ang katotohanan. O, tanda po yan na ang Diyos nagmahal, nag-alay ng kanyang dugo para sa ating lahat. O, sa panahon ni Moises, bago sila umalis doon sa Ehipto, nagkaroon ng matinding dilubyo doon. No? Nagkaroon ng malaking kasawian, nagkaroon ng malaking, masabi natin mga kapatid, na bago tayo aalis sa daigdig na ito, ay magaganap din po yan sa atin, no? Sa panahong ito. Ngayon, nagkaroon na ng pauna na sinalot ang Ehipto dahil sa katigasan ng kanilang ulo, at ang kahuli-hulihang salot doon ay ang kamatayan. Then, kailangan sumampalataya ni Moises at ng buong Israel sa sinabi ng Diyos na ang kamatayan na yan, mga kapatid, ay hindi po yan makapenetrate sa bawat Hebreo na nanroon sa bisa ng dugo. No? So, kailangan sasampalataya sila, nagkatay sila ng dalawang hayop, at ang dugo noon ay ipinahid sa bawat pintuan, na yun po ang dugo na yun, wala po yun sa mga tahanan ng mga Egyptian. Yan po ang kaibahan ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus at sa mga hindi. Bakit? Nung dumating na ang salot, no, hindi po exempted ang mga Hebreo sa salot na ito. Sapagkat ang pagdating ay nakatakda na, ang pagdating nitong maitim na usok ng kamatayan ay sasalantain ng lahat ng tahanan, Hebreo man o Egyptian, kapag wala pong tatak ng dugo o marka ng dugo sa kanilang pintuan, lahat po ng panganay ay mamamatay. Amen. So, sumampalataya ang buong Hebreo sa panahon na yon. So, sa gabing yon ay nagpahid sila ng dugo. Then, dumating ang kamatayan na yon na kumitil sa lahat ng mga panganay, kasama na po ang pinaka-panganay ni Paraon, mga kapatid, na nagkaroon ng matinding pag-iyak, no? Siyempre, pagka panganay o anak mo ang mamatay, natural na nandoon ang pinaka nag-mourning sila, mga kapatid. Ngayon, hindi po sasapitin ng tao yan kapag tayo ay sumunod. Kapag ang dugo ni Kristo ay mai-apply sa ating buhay, then dumating ang kamatayan, nakita anong kamatayan, ang bawat pinto may dugo, ay umiiwas siya. Amen. Mga kapatid, purihin ang Diyos, ni kahit isang Hebreo, wala pong namatay na panganay. Sa ating lahat, sa daigdig na ito, may naghihintay na kamatayan. May naghihintay na pagsabog, may naghihintay na apoy sa daigdig na ito. Saan tayo dapat na magsumikap para maligtas? Dito ba sa ating buhay na ito na pansamantala? O magsumikap tayong makaligtas sa apoy na nakalaan na sa daigdig na ito? Ang daigdig na ito ay nakaumang na sa pagkawasak, nakaumang sa apoy, nakatalaga sa apoy. At ang tanging paraan ng tao para makaalpas at makawala sa apoy na ito, mga kapatid, na everlasting, ay ang dugo ni Kristo, kailangan itong may apply. Kaya nga, si Nicodemo nung nagtanong sa Panginoong Jesucristo, paano maligtas?
itong pinakamagaling at pinakamarunong na guro ng Israel, hindi niya po alam kung paano ang kaligtasan. Pero ang sagot ng Panginoon, simple lang, ito ang pagsakop ng kanyang dugo. Sige, basahin natin, Brother Alvin. Sabi dito ay ganito, sa John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Kita mo? Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kita nyo? May salitang maliban, no? Kailangan ang tao may panganak ng muli. No? Sinampalatayanan ni Nicodemo, mga kapatid. Kaya ang kauna-unahang iglesia na pinangaralan ni Pedro, nagtanong din kay Pedro. No? Kung paano, mga kapatid, ano ang gagawin namin para maligtas? Hindi alam ng daigdig, hindi alam ng mga tao kung paano maligtas. Pero ang sagot ni Pedro, dito na pumapasok, Brother Aljon, yung sinabi mo kanina. No? Kapag ang sumampalataya at mabautismuhan, ay mariligtas. sumampalataya sila doon sa Acts 2:38, mga kapatid. Basahin natin yon. Natin, mga kaibigan. Sabi rito, at sinabi sa kanila ni Pedro, So bago sinabi ni Pedro, nagtanong muna sila eh. Basahin natin yon. sa 37, Yes. nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro, So, Brother Aljon, anong particular na words na bakit nasaktan ang kanilang mga oo, puso? kasi, mga kaibigan, kaya nasaktan yung puso nila. Kung tatanong natin sa 36, Yes. na pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ang ginawang Kristo at Panginoon. So doon sila tinamaan. Nasaktan sila kasi yung Jesus pala na pinako nila, Yun pala. yung pala ang Kristo, Yun pala magliligtas sa kanila. yung pala ang Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, nang narinig nila ito, mga kaibigan, nasaktan ang kanilang puso. So anong desisyon nila? Kasi wala na silang magawa. Yes. Dahil naipako na nila eh. Amen. Tapos na mga kaibigan. Hallelujah. Tapos na nilang maipako. Anong ginawa nila? Anong sabi niya? Mga kapatid, anong gagawin namin? Yes. Kasi mga kaibigan. Napakahalagang tanong. Nabahala sila Yes. nang sinabi nila, na sinabi ni Pedro, etong si Jesus na inyong pinako sa krus, ito yung ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos. Hallelujah. Nang narinig nila ito, nabahala sila eh. Hallelujah. Nasaktan sila. Kaya sinabi nila, mga kapatid, anong aming gagawin? Ano sabi ni Pedro, mga kaibigan? At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, Kita mo yun? tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi ba napakahalaga mga kapatid nung salita na yan? Hindi baga tayo noon, wala pa tayo sa Diyos, nahulog tayo sa sari-saring mga kasamaan, na minsan na hindi natin alam kung paano makaiwas, paano makaalpas doon sa kalagayan na yon. Din ang paraan lang pala ay pagsisihan at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa bautismo. Kasi, ang nangyari kasi, mga kaibigan at mga kapatid, para mapatawad sila Yes. ng kanilang ipinapako si Jesus na Kristo at Panginoon. Kaya para sila mapatawad, Yes. kailangan nila Magsisi. magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Kristo Yes, ng amen. kanilang ipinako sa krus. Thank you, Lord. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit? Hindi kasi sila naniniwala na si Jesus, ito ang Kristo at Panginoon. Kaya pinapako nila. Yes. Para matanggap mo na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon, kailangan mo mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. Nakatunayan, tinatanggap mo siya na siya ang Kristo at Panginoon at tagapagligtas. Amen. So yung pagtanggap ng mga Hudyo, kauna-unahang church, mga kapatid, na nabuo, yung 120 na yan na nag-decide na nagpabautismo, nagsunod-sunod po ito. Hanggang sa Samaria, sa mga hintil, no? Nagsunod-sunod hanggang sa ating panahon, mga kapatid. So isa lang ang pinagmulan ng kanilang bautismo. Ano yun? Ang pangalang Hesukristo na kailangan maisuot sa tao. Kasi ito ang mahalaga eh. Yes. Kasi mga kaibigan, kaya kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo.
sumasampalataya ka Yes. na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon. Hindi ka mabibilang na Antikristo. Yes. Amen. Pag nabautismohan ka sa pangalan ng Panginoong Kristo. Bakit? Kaya ngayon mga Hudyo, ayaw magpabautismo sa pangalan ng Kristo. Yes. Dahil ayaw nilang sumampalataya na si Jesus, siya ang Kristo at Panginoon. Hallelujah. Kaya nga lagi pinapangaral ng mga apostol, araw-araw, na si Jesus, siya ang Kristo. Amen. Nanangaral mga kaibigan, nimulat ng Diyos ang kanilang kaisipan, 5,000 kaluluwa Yes. ang naligtas mga kaibigan dahil sa pangangaral nila na si Jesus siyang Kristo. At ang mga kapatid na ito, Amen. sila ay nagpabautismo. Thank Kasi you, Lord. hindi mo pwedeng tanggapin ang Panginoong Kristo na hindi ka magpapabautismo. Yes. Kasi yung iba, tatanggapin ko ang Panginoong Kristo pero ayaw ko magpabautismo. Oo, labag na doon sa sinabi mo na sa Mark, na ang sumampalataya at mabautismuhan, Ay maliligtas. Oo. Kasi mga kaibigan, kasi ang gusto po ng iba, pananampalataya lang. oo, Alam nyo mga kaibigan, yung nag-utos po ng manampalataya tayo, yun din ang nag-utos na magpabautismo tayo. yes, amen. Hindi po natin pwedeng piliin kung ano lang yung gusto natin. Kasi ang ating Panginoon, bakit tatawagin mo pa siyang Panginoon kung ikaw rin pala ang masusunod? Yes, Yung amen. nag-utos po na tayo po ay magpabautismo, siya rin po ang nag-utos na tayo po ay manampalataya, Yes. mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ka sumasampalataya, naniniwala ka, sumasampalataya ka sa Diyos, mga Hallelujah. kaibigan. Kaya ka nagpapabautismo dahil sumasampalataya ka sa kanyang anak ng ating Panginoon. Yes, amen. Mga kaibigan. Hallelujah. mga kapatid. Kasi yung ating palataya, nagbibigay tayo lugod sa Diyos. Amen. At yung ating pagbabautismo, mga kaibigan, tinatanggap natin na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Amen. Kasi ito ang kahulugan ng bautismo, mga kaibigan. Pinahayag ito ng ating Apostol Pablo sa 6:2 ng Roma. Ito Yes, kasi amen. ang kahulugan ng bautismo. Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano ngang tayo mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Yes. Tayo nga'y nangailibing nakalapit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman ay tayong makakalakad sa panibagong buhay. Thank you, Lord. Kaya mga kaibigan, kailangan po nating mabautismuhan upang mailibing yung ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Thank you, Jesus. So, yan po Hallelujah. ang layunin. Kaya po tayo sumasampalataya, nagbibigay lugod po tayo sa Diyos, mga kaibigan. Kaya po tayo nagpapabautismo. Kinikilala po natin yung kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, mga Yes, kaibigan. Kaya nga, Thank you, kailangan yung pananampalataya, napakahalaga ito, mga kaibigan. Hallelujah. At Hallelujah. napakahalaga rin po na tayo po ay mabautismuhan. Kaya nakakalungkot yung iba. Tinatanggap lang nila Mm-mm. yung pananampalataya. Pero yung bautismo, ayaw po nilang tanggapin, mga kaibigan. Hallelujah. Paano po kayo magpapabautismo kung sa pananampalataya, ayaw nyo manampalataya? Mm. Mga kaibigan. At hindi ka rin magpapabautismo kung hindi ka nanampalataya, mga Yes, kaibigan. amen. Kasi magkasama ito eh. Amen. Kailangan sumampalataya at kailangan din po natin magpabautismo, mga Amen. kaibigan. at Dahil mga yung kapatid. bautismo, yun ang gawa. Yun Ayun ang sabi gawa. ni Santiago, kung manampalataya ka lang at wala namang gawa, Ito'y patay. Patay. Mga kaibigan at mga kapatid, sa 2:26 ng Oo. Santiago, sabi doon, kung paano ang katawan na walang espiritu'y patay, gayon din ang panampalatayang walang mga gawa ay patay sa kanyang Yes, espiritu, amen. mga kaibigan. At saka mga kapatid, take note, no? Kapag ka ikaw naman ay manampalataya sa Panginoon at sundin mo siya, tandaan natin, ang sinusunod po natin dito, ang Panginoong Jesucristo, ang isang matuwid, banal, makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Yun po ang ating sinusunod. Hindi po natin sinusunod ang sinumang hari sa lupa. Dahil kahit sinumang tao sa lupa, ay makasalanan pa rin ng mga yan, mga kapatid. May limitasyon. Pero dito, the moment na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, siya ang tinanggap mo, mga kapatid, ang makapangyarihan. So, pag sinunod mo siya, din wala kang dapat alalahanin, mga kapatid. No?
So ang pagsunod sa Kanya, masaya. Dahil ang kahulugan ng buhay ay nasa pagsunod sa ating Panginoong Amen. Jesucristo. Yun talaga ang dahilan kung bakit tayo narito. Ito, Ngayon, maaring hindi mo pa panahon na sumampalataya, no? Pero darating ang panahon, mga kapatid, na mahuhuli ka rin ng Diyos. Bakit? Ang Diyos po ang tumatawag sa tao. Ang Diyos po ang nagliligtas, mga kapatid. So, instrumento niya itong pangangaral, ang banal na kasulatan, no? Para ikaw ay marating. O sa anumang paraan, napakarami na rin po mga mangangaral ngayon, mga kapatid, no? Dahil tinitiyak natin na lahat naman na nangangaral ay patungkol sa Diyos, no? Kapag ka ang Diyos ang tinanggap mo, magre-reflect naman yan sa buhay mo. No? Magre-reflect naman yan sa pagkatao mo. Kaya mong baguhin, kaya mong magreforma. Kaya nga ang sabi ni Pablo doon sa Filipos 2:15, iba pag tinanggap mo ang Panginoon, Brother Aljon. Tingnan mo ang mangyayari sa buhay ng isang tao. Ano? Kapag ang Panginoong Jesucristo nasa sayo. Maliban doon sa ang dating bagay lumipas na. Ito, tingnan mo, Brother Aljon. Upang kayo'y maging walang sala. Kita mo? Mampawalang sala ka ng dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. At walang malay. Mm. Mga anak ng Diyos na walang dugis. Sa gitna ng isang lahing liko at masama. Kita mo? Nasa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa Kita sanlibutan. mo, yun ang resulta ng pagtanggap natin sa Panginoon. Walang Kahit sala. na itong daigdig na masama, lumiliwanag ka. O yun ang kaibahan, mga kapatid. Sige, Kaya, tuloy, Brother Aljon. talaga mga kaibigan, kasi nga, ang nakakalungkot kasi, Yes. Pastor, yung ating mga kapatiran noon ay sumampalataya, Yes. tapos nagpabautismo, ang nakakalungkot yung tumalikod sila. Oo. Yun po mabigat mga kaibigan dahil yung bautismo napakalaga. Bumalik po tayo ulit sa sanlibutan. Oo. Yung gawa ng sanlibutan, ginawa po natin mga kaibigan. Yun po ay mabigat, Yes, mga amen. kaibigan at mga kapatid. Subalit, no, nagpapaalala kami sa inyo, mga kapatid, saan man kayo dalhin ng kapalaran, ano man ang mangyayari sa daigdig, darating ang panahon, kahaharapin nyo pa rin ang Panginoong Jesucristo. Kasi, Walang lugar para makatakas tayo kasi sa mga Kanya. kaibigan, napapansin natin, Pastor, Yes. ang sanlibutan ay masyadong panatag Yes. sa kanilang kalagayan. Kasi akala nila na porkit established sa kayamanan, established sa pera, walang sakit, walang karamdaman, buo ang pamilya, mga kaibigan, akala po nila ay hindi hahantong sa kamatayan. At hindi hahantong lahat sa wala. Yes. Alam niyo mga kaibigan, ino-offer po ng ating Panginoon na kailangan po natin na sumampalataya at kailangan din po nating mabautismuhan upang tayo ay maligtas. Kasi aanihin mo naman yung maginhawa ang buhay mo na sa maayos kang kalagayan, pero sa kabilang buhay pala, yung kaligtasan mo Yes. ay nanganganib, mga Amen. kaibigan. Alam nyo, alalahanin nyo mga kaibigan, hindi po natin hawak ang ating buhay. Yes. Amen. Kasi mga kaibigan, kung hawak po natin ang ating buhay, kasi bawa, hawak ko buhay ko, kung sasabihin ko, gusto ko mamatay na 500 years, hindi ako mamamatay kasi hawak ko ang buhay ko. Yes. Pero mga kaibigan at mga kapatid, hindi po natin tiyak yung ating buhay, mga kaibigan. Amen. Kailan pa po tayo magbabalik loob sa ating Panginoon? Yes. Amen. Kasi, hintayin pa ba natin na bigyan tayo ng karamdaman ng Diyos? Hintayin pa ba natin na tayo ay hindi na makatayo? Yes. Para Hallelujah. maglingkod sa Diyos, mga kaibigan, sa ating mga kapatiran na hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod. Huwag po nating sayangin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kaibigan. At gayon din sa ating mga kaibigan diyan na hindi pa po nakakakilala sa ating Amen. Panginoon. Hallelujah. Kailangan niyo po, mga kaibigan, kayo po ay sumampalataya at magpabautismo. Ang bautismo po, mga kaibigan, ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yes. Amen. Napakalaga Amen. ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ito yung bautismo na ginagamit ng unang iglesia. Ito'y ginamit ni Pedro sa Israel, Yes. Amen. ginamit ni Evangelist Felipe sa mga taga-Samaria, Amen. ginamit ni Pedro sa sambahayan ni Cornelio, Yes. ginamit ni Pablo doon sa mga alagad ni John the Baptist na Yes. kawan ni Apolos. Amen. Yung pangalang Jesus Christ sa bautismo, ito po ang magpapatawad sa ating mga kasalanan, mga Yes. kaibigan. Salamat sa pangalan na yan. Hindi po mapapatawad ang ating kasalanan
kung hindi po tayo magpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yes, amen. At nakakatakot ito na naabutan ka ng kamatayan Yes, amen. na hindi ka sumampalataya at hindi ka nagkabautismo. Yes, amen. So, ang good news, mga kapatid, no, sa aming mga kababayan, nilutas ng Panginoong Kristo ang pinakamalaking problema nating lahat. Ano yon? No? Ang kapatawaran ng kasalanan. Siya po ang nagpatawad, ang dugo niya, nilutas niya po yan. Kaya ang problema natin na hindi natin kayang gawin yon ay ginawa na po ng Panginoon. Ang kailangan lang natin, sumampalataya, no, sa Kanya. Mga kapatid, nagpapaalala po kami na ang buhay sa daigdig na ito ay hindi pahabaan ng buhay, kundi kung paano mo ginamit ang buhay mo sa daigdig na ito. Ano ang halimbawa? Si Adan nagkaedad ng 930 years. Si Matusila nagkaedad ng 969 years. Pero bakit ang kanilang buhay ay tila baga hindi naman napag-uusapan ng gano'n na lang kaimportante sa banal na kasulatan? Bakit ang buhay ng Panginoong Kristo ay 33 and a half years lang? Subalit hanggang ngayon, ilang libong taon na ang nakaraan, bakit ang buhay niya na napakaiksi? Bakit hanggang ngayon pinag-uusapan? Sapagkat ginamit niya ang kanyang buhay ng pinaka-target talaga, na pinakakalooban talaga ng Diyos ng paggamit ng buhay, ipinakita niya sa ating lahat. Tinapos niya ang kanyang sinimulan, kaya tayong lahat, mga kapatid, ano man ang sinimulan mong paglilingkod sa Diyos, tapusin mo. Whether yun man ay mahaba o maiksi, kailangang tapusin, mga kapatid, sapagkat si Kristo man ang nagsabi, it is finished. Tinapos ko, brother. Kasi napakalaga kasi na kakahabag yung ating mga kapatid. Yes, hallelujah. Hindi na nagpatuloy. Manalangin natin sila sa Panginoon. Kasi pagka hindi po kayo patuloy, naabutan po kayo ng kamatayan, I'm sorry to tell you, mga kapatid, hindi po natin pwedeng pakiusapan na ang Diyos pagdating sa pag-uukom. Yes, hallelujah. Wala na pong pakiusap doon, mga kaibigan. Ang desisyon na po Yes, ng amen. pagliligtas ay nasa ating Panginoon. Amen. So, mayroong nakiusap doon, yung mayaman eh. Pero hindi na siya pinagbigyan. Hindi na siya pinagbigyan. Mga kaibigan. Napakalungkot. Kasi wala nang second chance, Yes. mga kaibigan. Bakit? Bakit ba magkakaroon ng second chance? Sabi ng Panginoon, nandyan sila Moises. Yes. Nandyan ang mga propeta. Nandun ang Biblia. Nandyan ang Biblia. Nandyan ang mga apostol. Nandyan ang iyong pastor. Yes. Nandyan ang Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kapatid. Napakatibay ng church. Nandyan na. Lahat nandyan na. Mga kaibigan. Ano pang dahilan para ikaw ay matalikod sa Diyos? Hallelujah. Binigyan nga po tayo ng aral, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga pagdating sa pag-uukom, mga kaibigan, wala na pong second chance kasi lahat ng pasto ng paraan Yes. ibinigay na ng Panginoon. Amen. Mga kaibigan, kaya nalulungkot si Apostol Pablo ng kanyang ipinangaral dito sa Hebreo, Kapitulo 6. Ito ang napakasakit, mga kaibigan. Pagka ito po ay naranasan ng isang Kristiyano, Hallelujah. mga kaibigan, napakasakit po ito sa buhay. Yes. Pakinggan niyo po. Amen. Sa Hebreo 6, at ang bersikulo po ay 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan na panahong darating Hallelujah. at sa kanahiwalay sa Diyos, di na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Hallelujah. Yabang kanilang pinapapong muli sa ganang kanilang sarili, ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito kasi, Pastor. Yes. Kaya sabi ni Pablo, hindi na maaring baguhin sa pagsisisi. Yes. Kasi ang pagsisisi, mga kaibigan, ito po ay pangalawang bahagi lang sa pag-uumpisa sa paglilingkod. Pero ito, mga kaibigan, mataas na ang estado ng kanyang paglilingkod. Paano ko po nasabi? Bakit? Siya ay naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan,
at mga nakabahagi ng ito Pastor, kompleto na to eh. Yes, amen. Naliwanagan, Hallelujah. nakalasap ng bahagi ng kalangitan, Hallelujah. nakatanggap ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, saan ka naiwalay sa Diyos? Hindi na kaya ng pagsisisi, mga kaibigan, pagka ikaw pa naiwalay sa Diyos. Bakit? Mataas na kasi yung estado na nangyari. Amen. Binigay na ng Diyos ang kompleto, mga kaibigan at mga kapatid. Ang pangunahing ating hakbang ng kaligtasan, mga kaibigan, yung ating pagsisisi sa ating nagawang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Meron ka ng Espiritu Santo, naliwanagan ka na, lahat na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Mga kaibigan, dito po ang magiging kasaklap-saklap, mga kaibigan. Kung ito po ay nasa atin na, at saka po tayo nahiwalay sa Diyos, mga Yes. kaibigan. Amen. Huwag naman po mangyari sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Mga kaibigan. Kasi kahit magsisi kayo, sabi niya, hindi na maaaring baguhin pa sa pagsisi. Bakit? Mataas na ang estado mo bilang Kristiyano. Nakatanggap ka na ng liwanag, nakabahagi ka na sa kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, kumbaga sa isang Kristiyano, mature ka na. Hindi ka na basta-basta magigiba, mga kaibigan. Pero, may tendency pa na mahiwalay sa Diyos. Yes. Bakit? Hallelujah. Kasi madadaig pa, mga kaibigan. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Ang pahayag ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 2 at ang versikulo po ay 21. Pakinggan po natin. Sabi rito ay ganito. Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na Yesu Kristo, ay muling mahalubiluan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Hallelujah. Kasi mga kaibigan, kahit meron kang Espiritu Santo, maaari ka pang madaig eh. Yes. Madadaig ka pa ng sanlibutan. Kaibigan, kaya kailangan ito talaga na kumapit tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kasi mga kaibigan, kahit kumpleto ka na, may Holy Spirit ka na, pagka nadaig ka at nahalibuluan ka ng sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid, pwede kang mahiwalay sa Diyos. Amen. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa Diyos? Sabi ni Pablo, ang kagutom, ang kahirapan, ang pagtitiis. Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Pero, kung sasadyain nating mahiwalay sa Diyos, mahihiwalay po tayo. Kaya ino-offer po namin sa inyo, mga kaibigan, yung kaligtasan, yung unang-una po ay pananampalataya, pangalawa po ay magsisi sa ating nagawang kasalanan. Dahil sa pagsisisi sa ating nagawang kasalanan, dito po ay meron pong pagpapala. Pakinggan niyo po sa isang talata ng Gawa 3 at ang versikulo ay 19. Kaya nga, mangagsisi kayo at magbalik loob upang makapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magagayon magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Meron pong ginhawa, mga kaibigan. Amen. Sa pagsisisi. Kasi pastor Yes. ang tao pag makasalanan, Amen. pag nagsisi siya sa nagawa kasalanan ng ang pakiramdam niyo po maginhawa eh. Hallelujah. Bakit? Magaan na sa loob mo na nakahingi ka ng tawad sa Diyos at kung meron ka mang kasalanan sa kapwa mo, magiging magaan sa loob mo. Yes. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid. Yung kaginhawaan po ng ating katawan, sabi ni Pedro, ito rin po ay magiging kaginhawaan ng ating kaluluwa. Praise God. Mga kaibigan. Thank you, Lord. Kaya napakalaga yung pananampalataya, pagsisisi, at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Yes. Amen. At pagkatapos po natin magpabautismo, mga kaibigan, ang mga pastor po, sila po ay magtuturo tungkol sa kautusan ng Panginoon. Kaya sabi ni Kristo, baptizing them in the name of the Father and the Son and Holy Spirit. Sabi doon, ituro nyo sa kanila Yes. Amen. na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. Amen. Kaya sa amin, mga kaibigan, pagkatapos yung pambautismohan, ituturo po rito sa iglesia Yes, amen. yung mga bagay na dapat nating sundin, mga kaibigan at mga kapatid. So yung salita ng Diyos, yun po yung ituturo sa tao. Dahil ang salita ng Diyos, yan ang pundasyon ng paglilingkod, Brother John.
Kasi ang pinakamatibay na tao na dumating ang unos, dumating yung paghampas ng buhay o ano paman, ay nanatiling nakatayo ito. Aba, mga kaibigan. Tingnan ninyo mga kapatid, ang pundasyon ay hindi sa dami ng bank account natin. No? Sa paglilingkod, sa larangan ng paglilingkod, hindi po yung gaano tayo karunong, kundi ang pundasyon ay ito, basa. 7:24, sabi rito ay ganito. Kaya nga ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino Yes. na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi napagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Purihin, no? Ang Diyos. Maganda ito mga kaibigan, no? Sa ibabaw ng bato, pagka dininig mo, Yes. ang salita ng Diyos. Amen. Pero pag hindi mo dinig mga kaibigan, mga gaya po tayo doon sa isang mangmang na Buhangin. itinayo niya sa buhangin, mga kaibigan. Pagka buhangin po, wala pong tibay yung mga kaibigan. No? Kahit walang bagyo, guguho yun. Kaya nga sa atin, pagka nagko-construction, Yes. construction kailangan haluan ng graba para Yes. matibay. No? Hindi lang buhangin. So, kaya mga kaibigan, Hallelujah. ang kaligtasan po napakalaga. Kaya ka ililigtas ng Diyos, alam niyo mga kaibigan. Kaya po tayo ililigtas ng Diyos. Meron po kasing panganib Yes. na darating. Mabuti, basahin natin yung panganib na yun, Brother Aljo. Ito mga kaibigan at Oh. mga kapatid. Kasi ang sabi ni Kahindik-hindik po yun eh. ibig niya lahat ng tao maligtas eh. So ayaw niya mapahamak ang tao. Kasi alam niyo mga kaibigan, napakainit na kapatid. Yes, amen. Dapat sa talata na yan, dyan tayo maligtas, Brother Aljo. At dahil sa mainit ang apoy, ayaw maranasan ng Diyos Yes. na tayo ay mapunta roon. Hallelujah. Mga kaibigan. Pero, hindi po natin masisisi ang Diyos kung ayaw naman ng tao lumapit sa Diyos. Kung gusto niya sa apoy, wala rin po magagawa ang Diyos, mga kaibigan. Ngayon, ano po ba ang mangyayari pagdating po ng, ito kasi galit ng Diyos dito. Yes, amen. Tawag ito mga kaibigan. So, ang galit ng Diyos, pagka ang Diyos po nagalit, wala pong makakapigil na sino. Pakinggan niyo po. Sa 2 Pedro 3, at ang versikulo po ay 10. Yes. Ito po mga kaibigan, hindi po magpapaalam ang Diyos pag dumating siya. Yes, amen. Para itong magnanakaw. Sabi ito, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang, Bigla. nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Makikita natin, Pastor, no? Hallelujah. Sa lindol pa lang, takot na ang tao eh. Oo. Makita niyo mga kaibigan, sa Canada, lumindol. Sa Taiwan, lumindol. Sa lindol pa lang, takot na ang tao. Ito mga kaibigan, hindi po ito lindol basta-basta. Yes, amen. Ito po'y magugunaw talaga. Masusubok talaga ang lupa mga kaibigan. Ngayon po, anong klaseng sasakyan ang gagamitin ng mga mayayaman para makaligtas nito? At pagsamasamahin mo na ang bumbero sa buong daigdig. Hindi mapapatay ito, mga kaibigan. Bakit? Kasi ito yung apoy na may asopre. Yes, amen. Kaya ang aming layunin, mga kapatid, hindi kayo para takutin. Kundi tiyakin natin na sa araw na yaon, dyan tayo maliligtas. Ang lahat ng mga lugi, lahat ng mga sakripisyo, ibabalik ng Diyos, babayaran niya ng triple doon sa paraiso na yon, mga kapatid. No, ito ang naghihintay sa daigdig na ito. Mga kapatid, hindi na po natin masisisi ang Diyos pagdating ng araw. Alam niyo kung bakit? Inutusan niya noon si Noe, pero bago dumating ang baha, gawa na ang arka. Ngayon, bago dumating ang araw na yon, ang dugo ay nabuhos na sa krus. Kailangan natin sampalatayanan, mga kapatid. Dahil hindi natin matatakasan ang nakaumang na yan na dilubyo sa buhay at sa daigdig na ito, mga kapatid. Dalangin namin ng programang ito ni Brother Aljo na Apostolic Back to the Bible ay makarating sa inyong mga pintuan, sa inyong mga tahanan, sa inyong buong pamilya. Mga kapatid, sampalatayanan natin ang salita ng Diyos. Amen. Mahalaga mga kaibigan, no? Kasi ang tao kasi, Pastor, Hallelujah. hindi natin mapipigilan mamatay ang tao, mga kaibigan. Sa gusto natin, mamamatay po ang tao. Kaya nga sabi ng sanlibutan, walang forever dito sa sanlibutan. Yes. Walang tatagal, mga kaibigan. Sabi nga ng matatanda, walang tao na kagaya ng bato na lulumutin. Yes. Kunti pato lang ang tumatagal sa mundong ito, mga kaibigan. Kaya, sa panahon po natin, mga kaibigan, tayo po magpasya, sumampalataya,
magsisi, magpapautismo, maglingkod po tayo sa Panginoon. Sa ating mga kapatiran na tumalikod sa Panginoon. Kung tinatawag po kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng programang ito, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Yes, amen. Huwag po natin sayangin ang ating buhay sa libutan. Alam niyo po mga kaibigan, lahat po ng mga kapatiran na naglingkod ng una sa Panginoon, sila po ay tumalikod, lahat po sila nasira po ang kanilang buhay. Hallelujah. Nawasak ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapatid. Sila po ay napariwala, sila po ay napahamak. Ang masakit pa roon mga kaibigan, namatay silang hindi nakabalik sa Panginoon. Alam na nila ang aral. Alam niyo po, mas mabigat ang pananagutan ng tao pagka alam niya na po ang aral. Kaysa sa mga taong hindi pa nakakaalam. Kaya nandito po kami sa mga taong hindi pa po nakakaalam ng katotohanan. Mahal po namin kayo. Gusto po namin kayong maligtas, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, at sa ating mga viewers. Pakiusap po namin. Tayo po'y manampalataya sa Diyos. Thank you, Lord. Magkabautismo, tanggapin po ang aral at turo ng mga apostol, mga kaibigan. Hallelujah. Maraming po salamat. Bigyan po natin ating Pastor Jeff sa uling pagbati. Yes, amen mga kapatid. Maraming salamat, Brother Aljon. Pagpalain ng Diyos ang iyong programa, ang Apostolic Back to the Bible. Kung dumating man ang panahon na hindi mo ako makakasama, sa Espiritu, Brother Aljon, ay magkakasama po tayo. No? Kung tayo man ay dadalhin sa ibang mga lugar, hindi nangangahulugan na wala na po tayo rito. Ang presensya natin mga kapatid, nagkaroon na po tayo ng sumpa o nag-utiking tayo sa Panginoon na inalay na natin ang ating buhay sa larangan ng pangangaral. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyayari, ang buhay nakaalay na. No? Kaya nagpapasalamat po tayo, no, sa lahat ng mga kapatid, no, na sumusubaybay at sa mga kapatid na hanggang ngayon mga kapatid ay sumusuporta sa gawain ng Diyos. Maraming salamat, Brother Aljon. Amen. Wala na pa akong babalik. Salamat po sa ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya, ang payag ng Biblia, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa karawan ng iyong kabataan. At ito ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig, kayo matako sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkol ng kat. Muli po, ito po ang lingkod na si Brother Ricky Ibarra. Babati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible. Salamat po at sumaatin po ang kapayapaan.